tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang panibagong pagtindi ng labanan ang muling naitala sa pagitan ng mga puwersa ng Russia at Ukraine ngayong Hulyo 2026. Sa isang magdamag na serye ng mga pag-atake, nagpakawala ang panig ng Russia ng kabuang 7 balistikong misil tulad ng Iskander-M at S-400, 1KH, 59,069 ginagabayang misil na inilulunsad mula sa himpapawid patungo sa lupa at 136 drone na panalakay na uri ng Shahed patungo sa iba't ibang rehiyon sa Ukraine. Kasabay nito, naglunsad din ng mga ganting pag-atake na tumatawid sa hangganan ng panig ng Ukraine gamit ang kanilang sariling mga drone na nagpapasabog sa sarili laban sa mga pasilidad at teritoryong nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Ang panibagong palitan ng lakas putok na ito mula sa magkabilang panig ay nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 10 katao, kabilang ang isang 9 hanggang 10 taong gulang na batang babae sa lungsod ng Chernihiv, habang may mahigit 58 na katao naman ang naitalang sugatan. Mabilis na nagpapakita ang mga ganitong kaganapan sa silangang Europa na ang sigalot ay hindi lamang isang usaping nakapaloob lamang sa loob ng kontinente ng Europa. Bagamat libu-libong kilometro ang distansya ng Ukraine mula sa Maynila, ang bawat pagsabog at pagharang sa karagatan sa Dagat Itim ay may direktang epekto sa seguridad at ekonomiya ng buong mundo. Dahil ang Pilipinas ay isang malaking umaangkat ng petrolyo na nag-aangkat ng halos 90 hanggang 98% ng kailangang krudo, pati na rin ang mga pangunahing bilihin tulad ng trigo at pataba mula sa rehiyon ng Dagat Itim, ang anumang biglaang epekto ng tensiyong geopolitical sa Europa ay mabilis na nagdudulot ng paglaganap ng epekto sa ating lokal na kadena ng supply. Ang pagtaas sa presyo ng krudong langis at gasto sa pagpapadala sa pandaigdigang merkado ay agad na nararamdaman ng mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng gasolina, pamasahe, at pang-araw-araw na pagkain tulad ng pandesal at pansit. Sa patuloy na pagbabago ng kalagayang geopolitical ngayong 2026, mahalaga para sa bawat Pilipino ang manatiling nakatutok at nakakaunawa sa mga pandaigdigang kaganapang ito. Ang pagsubaybay sa mga pangyayari sa silangang Europa ay nagbibigay ng mas malinaw na konteksto kung bakit nagkakaroon ng pataas na presyon sa pangkalahatang inflasyon at sa presyo ng ating mga bilihin at kung paano naaapektuhan ang pandaigdigang seguridad sa karagatan. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay nakatutulong sa atin na masuri ang mga hakbang na ginagawa ng ating bansa upang matugunan ang mga hamong dulot ng pandaigdigang krisis sa kadena ng supply at seguridad sa karagatan. Ayon sa opisyal na ulat ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine, pumasok at tumama sa 18 magkakaibang lokasyon ang 2 balistikong misil at 27 drone na panalakay na nakalampas sa kanilang sistema ng depensa sa himpapawid, habang matagumpay naman nilang naharang ang 104 na drone at 6 na misil. Sa lungsod ng Chernihiv, isang drone na panalakay na uri ng Shahed ang direktang tumama sa isang pampublikong supermarket na nagbunga ng pagkamatay ng 2 sibilyan, kabilang ang isang 9 hanggang 10 taong gulang na batang babae. Sa Kharkiv naman, tinamaan ng mga bomba ang isang pook na tirahan at isang malaking pamilihan na nagdulot ng malalaking sunog, habang sa kabuuan ng magdamag na pag-atake sa mga rehiyon ng Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk at Zaporizhzhia ay humigit kumulang 6 hanggang 7 sibilyan ang nasawi. Sa kabilang dako ng sigalot, iniulat din ng mga opisyal sa teritoryong nasa ilalim ng kontrol ng Russia ang ukol sa mga naitatalang pag-atake ng Ukraine. Ayon kay Ivan Prihodko, ang alkaldeng itinalaga ng Russia ng Horlivka na isang lungsod sa rehiyon ng Donetsk, 4 na sibilyan ang nasawi bunsod ng isang target na Ukrainian pag-atake ng drone. Ang pag-atake na ito sa Horlivka ay nagpapakita ng tumitinding paggamit ng mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto at cross-border, pag-atakes ng magkabilang panig sa pag-atake sa mga pasilidad at pamayanan na malapit sa harap ng labanan. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawing sibilyan ay kinumpirma rin ng mga opisyal na datos mula sa misyon ng United Nations sa pagsubaybay sa karapatang pantaw sa Ukraine o HRMMU. Sa unang kalahati ng 2026, mula Enero hanggang Hunyo, nakatala ang UN ng kabuang 1,396 kumpirmadong pagkamatay ng mga sibilyan at 7,978 na sugatan sa Ukraine,
na kumakatawan sa 37% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong 2025 at 114% na pagtaas kumpara noong 2024. Ang kabuang 9,374 mga nasawi at nasugatan na ito at ang malaking pagtaas sa bilang ng mga biktima ay pangunahing idinudulot ng mas malawak at mas masinsing paggamit ng mga long-range mga balistikong misil, mga bala o sandatang umiikot muna bago tumama, at short-range mga FPV drone na nagdudulat ng malawakang pinsala at nakapagtala ng 480 na patay at 2,437 na sugatan mula sa mga FPV drone pa lamang. Binibigyang diin ang tanggapan ng mataas na komisyoner ng United Nations para sa Karapatang Pantaw o OHCHR na ang kanilang mga datos ay batay sa mahigpit at tuwirang beripikasyon at pagtutugma ng impormasyon mula sa maraming sanggunian, tulad ng mga panayam, mga ulat na forensiko at mga larawang kuha ng satellite. Ipinaliliwanag ng UN na ang mga bilang na ito ay nananatiling pinakamababang maingat na pagtataya lamang dahil sa limitadong pagpasok ng kanilang mga tagamasid sa mga rehiyong may matinding labanan at sa mga teritoryong sinakop ng Rusya. Ang ganitong sistematikong proseso ng beripikasyon ay kinakailangan upang matukoy ang tunay na sukat ng epekto ng modernong giyera sa mga pampublikong pamayanan at masuri ang ebolusyon ng mga ginagamit na sandata. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, patuloy na binibigyang diin ng pamahalaan sa Kyiv ang kanilang panawagan sa internasyonal na komunidad para sa karagdagang suporta sa kakayahang pandepensa. Ayon sa panig ng Ukraine, ang mga patuloy na pag-atake sa kanilang mga lungsod at ari-arian ay nagpapakita na kailangan nila ng mga modern sistema ng depensa sa himpapawid tulad ng Patriot at NASAMS upang protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa mga pag-atake mula sa himpapawid at mga drone ng Rusya. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanilang lambat ng depensa sa himpapawid, layunin ng Ukraine na mabawasan ang pinsalang itinataratag ng mga dumarating na mga misil at mga drone sa mga pamayanan at kritikal na infrastruktura. Sa kabilang panig, ang kagawaran ng depensa ng Russia naman ay may sariling opisyal na katwiran ukol sa kanilang mga isinasagawang operasyong pangmilitar. Ayon sa pahayag ng Russia, ang kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid ay nakatuon lamang sa mga tinukoy na pasilidad na militar, infrastruktura ng enerhiya na sumusuporta sa industriyang pandepensa ng Ukraine at mga sentrong lohistikal, at hindi nila direktang tinatarget ang mga pampublikong lugar o sibilyan. Ang ganitong magkasalungat na pahayag ay nagpapakita ng magkaibang pananaw at naratibo ng magkabilang panig ukol sa mga tunay na layunin at epekto ng bawat pag-atake. Ang IKA-414 na hiwalay na brigada ng mga sistemang panghimpapawid na walang piloto para sa pag-atake ng Ukraine, na mas kilala sa tawag na Magyar's Bird sa ilalim ng pamumuno ni Commander Robert Magyar-Brovdi sa puwersa ng mga sistemang walang piloto, ay naglunsad ng mga espesyal na operation sa Dagat Itim nitong Hulyo 2026. Sa pamamagitan ng kanilang mga inisyatibo na tinawag na Operasyong Molochka at Operasyong Crimean Switch Off, nakatuon ang unit sa paggamit ng mga drone na gawa sa loob ng bansa para sa katamtaman at malayo ang pag-atake tulad ng FP1 at FP2. Ang mga drone na ito ay inilulunsad sa prosesong nagsisimula sa paglulunsad gamit ang katapulta o pampalakas na jet, nagpapatuloy sa yugtong automatikong lumilipad patungo sa target, parang tapos sa huling yugtong pinamamahalaan ng piloto mula sa malayo na may kudigong panseguridad na daloy ng video para sa tumpak na pagtama. Sa loob ng unang 3 linggo ng Hulyo 2026, nakapagtala ang unit ng Magyar's Birds ng mahigit 176 hanggang 180 na mga ari-ariang pandagat na pinuntirya sa paligid ng Crimea, kabilang ang pag-atake sa 35 na sasakyang pandagat sa loob lamang ng 4 na araw. Kabilang sa mga na-target na ito ang mga barkong pangkargamento ng tuyong kalakal, mga tanker ng langis na bahagi ng tinatawag na lihim na armada, at malalaking mga lumulutang na crane na ginagamit sa mga supply na lohistikal at pagkakarga ng militar ng Russia. Ang mga tuloy-tuloy na pag-atake sa tawiran ng lansya sa Kerch ay nakapagpababa sa kakayahang maghatid ng supply ng Russia patungong Crimea ng humigit kumulang 75%, habang sa Operasyong Crimean Switch Off ay pinalumpo ng unit ang hindi bababa sa 13 hanggang 96 na mga sabestasyon ng enerhiya at kuryente tulad ng AD. Soliana 110 kV sa Kerch at Darsan 110 kV sa Yalta upang putulin ang kuryente sa mga baseng militar at mga himpilan ng radar.
Mahalagang linawin na ang lahat ng mga impormasyon at datos ukol sa mga tagumpay ng Magersburgs ay nakabatay sa mga opisyal na ulat at mga inilabas na video ng militar ng Ukraine. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na formal na pahayag ang kagawaran ng depensa ng Russia hinggil sa eksaktong dami ng mga nasirang mga kagamitan, mga barkong pangkargamento o mga subestasyon ng kuryente sa Dagat Itim. Gayunpaman, inamin ng mga lokal na awtoridad sa Crimea na nagkaroon ng mga naranasang biglaang pagkawala ng kuryente sa ilang mga kritikal na lugar bunga ng mga naitalang insidente sa kanilang infrastruktura. Ang tumitinding digmaang gumagamit ng mga drone sa Dagat Itim ay nagdudulot ng direktang banta at malaking abala sa mga pampublikong rutang pandagat at pangkalahatang komersyal na paglalayag sa rehiyon. Dahil sa mga pag-atake sa mga barkong pangkargamento at mga tanker, ang mga bayarin sa siguro laban sa panganib ng digmaan. Sa dagat para sa mga sasakyang pandagat na dumadaan sa Dagat Itim ay biglang tumalon ng hanggang 900%. Ang napakataas na dagdag gastos na ito sa siguro ay automatikong nagpataas sa gastos sa pagpapadala na nagiging dahilan upang maging mas mahal at mas delikado ang pagbibiyahe ng mga kalakal sa mga tradisyonal na ruta sa dagat. Dahil sa mga pinsalang natamo ng mga imbakan at daungan sa Odessa at Pivdeni, nawala ng Ukraine ng halos 33% o isang katlo ng kanilang kabuuang kakayahang magluwas ng butil. Ang pagkabawas na ito sa supply ng trigo ay agad na nagdulot ng reaksyon sa pandaigdigang merkado kung saan ang presyo ng trigong panggiling sa Europa sa Euronext ay tumalon ng 7% patungong €231.75 bawat metrikong tonelada sa loob lamang ng isang araw, habang ang Chicago Board of Trade kontrata sa hinaharap para sa trigo ay tumaas din ng 5%. Kasabay nito ang Sheskaris Terminal ng langis sa Novorossiysk na humahawak sa 650,000 bariles ng langis bawat araw o 20% ng pagluluwas ng krudong langis sa pamamagitan ng dagat ng Russia, pati na rin ang Caspian Pipeline Consortium Terminal para sa langis ng Kazakhstan ay napilitang magpatigil ng operasyon dahil sa banta ng mga naval mga drone. Nagpahayag ng matinding pag-aalala ang Konseho ng Seguridad ng United Nations ukol sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasawing sibilyan at ang malaking peligro na idinudulot nito sa pandaigdigang seguridad sa pagkain at kadena ng supplies. Ukol naman sa mga diplomatikong usapin at mga usapang pangkapayapaan na pinangungunahan ng Estados Unidos, nananatiling may kawalan ng kasiguruhan sa eksaktong progreso ng mga negosasyon sa kasalukuyan. Ito ay dahil kapwa nagpapatuloy ang magkabilang panig sa kanilang mga estratehikong mga operasyong opensiba sa lupa at sa dagat habang sinusubukang palakasin ang kani-kanilang posisyon bago ang anumang formal na talakayan. Ang mga kaganapan at di pantay na taktika gamit ang mga drone sa Dagat Itim ay nagbibigay ng mga mahahalagang aral ukol sa seguridad sa karagatan na may direktang kaugnayan sa rehiyon ng Indo-Pacific at sa Dagat Timog China. Ipinapakita ng mga operasyong ito kung paano ang mga murang mga sasakyang pandagat na walang tripulante at mga FPV drone ay nakakapagpabago sa timbang ng kapangyarihan sa karagatan laban sa mas malalaking mga sasakyang pandagat at barkong pandigma. Dahil dito, mabilis ding pinapabilis ng sandatahang lakas ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas ang pagkuha ng mga maritime surveillance, mga drone at mga sasakyang panpatrolya na kusang gumagana bilang bahagi ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas upang palakasin ang ating pagpigil at pagmamanman sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang pagprotekta sa kalayaan sa paglalayag sa Dagat Timog China ay isang napakahalagang usapin para sa pambansang seguridad at ekonomiya ng Pilipinas, lalo't mahigit $3.37 trilyong na pandaigdigang kalakalan ang dumadaan dito taon-taon. Kung ang mga ruta ng kalakalan sa karagatan ay magiging manipis o mahaharap sa mga kaguluhan, tulad ng nangyayari sa Dagat Itim, ang epekto sa pandaigdigang kadena ng supply ay magiging mas malawak at mas mabigat. Para sa Pilipinas, ang pagpapanatili ng bukas at ligtas na daanan sa dagat ay crucial upang maiwasan ang mga matitinding biglaang epekto ng tensiyong geopolitical sa ating lokal na merkado at matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan. Sa kabilang banda, ang mga epekto sa ekonomiya ng sigalot sa silangang Europa ay direktang nararamdaman sa pang-araw-araw na pamumuhay sa Pilipinas sa pamamagitan ng presyo ng petrolyo at pagkain. Dahil ang ating bansa ay nag-aangkat ng halos 90 hanggang 98% ng kailangang krudo,
Ang anumang pagkaantala sa pandaigdigang supply ng langis at pagtaas ng presyo sa dagat itim at gitnang silangan ay agad na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina sa ating mga gasolinahan. Ang pagtaas ito sa presyo ng petrolyo ay nagpapamahal din sa gasto sa lohistika at transportasyon na kalaunan ay ipinapasa sa mga mamimili sa anyo ng mas mataas na pamasahe. Bukod sa langis, ang pagtaas sa presyo ng inaangkat na trigo at pataba mula sa rehiyon ng Dagat Itim ay nagpapamahal sa produksyon ng mga pangunahing pagkain tulad ng tinapay at pansit, pati na rin sa gasto sa produksyon ng ating mga lokal na magsasaka ng palay at gulay. Ang mga pinagsamang salik na ito ay naglalagay ng patuloy na pataas na presyon sa pangkalahatang inflation rate ng bansa na nagpapakita kung paano ang isang sigalot sa kabilang dako ng mundo ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na badyet at pamimili ng bawat pamilyang Pilipino. Sa pangkalahatang buod, dalawang pangunahing usapin ang patuloy na humuhubog sa sigalot na ito ngayong Hulyo 2026. Ang matinding palitan ng mga pag-atake mula sa himpapawid at gamit ang mga drone sa mga lungsod na nagdulot ng mga sibilyang nasawi at nasugatan tulad ng pagkamatay ng 9 hanggang 10 taong gulang na bata sa Chernihiv at ng mga insidente sa Orlivka. Para po sarat ang makabagong dipantay na digmaang gumagamit ng mga drone ng unit na Magyarsburg sa Dagat Itim. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago sa taktika ng giyera, kung saan ang mga makabagong teknolohiya tulad ng mga bala o sandatang umiikot muna bago tumama at mga FPV drone ay may mas malaking papel sa parehong lupa at dagat. Ang pagkaparalisa sa mga komersyal na daanan at daungan sa Dagat Itim ay patuloy na nagdudulot ng mga pagtalon sa presyo ng trigo at langis sa pandaigdigang merkado. Ang mga pagbabagong ito sa pandaigdigang pamilihan ay direktang nagsasalin sa mas mataas na inflasyon, presyo ng gasolina at gasto sa pagkain para sa mga mamamayang Pilipino. Sa ating pagsubaybay sa mga susunod na araw, mahalagang bantayan ang mga magiging galaw sa harap ng labanan, ang ebolusyon ng mga taktikang pangmilitar gamit ang artipisyal na intelihensiya at mga autonomong drone, ang kalagayan ng mga diplomatikong inisyatibo, at ang magiging tugon ng internasyonal na komunidad ukol sa prosesong pangkapayapaan at seguridad ng kadena ng supply. Kinakailangan din ng patuloy na beripikasyon sa mga opisyal na ulat mula sa UN at mga kagawaran ng depensa ng magkabilang panig upang mapanatili ang neutral at objetibong pag-uulat sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot. Paano nga bababaguhin ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng drone ang hinaharap ng pandaigdigang seguridad at depensa sa karagatan sa mga darating na taon at ano ang magiging epekto nito sa ating rehiyon? Iwanan ang inyong mga pananaw sa bahagi ng mga komento sa ibaba at huwag kalimutan na sumubaybay sa ating himpilan para sa higit pang mga objetibo at direktang pagsusuri sa mga pinakabagong balita sa buong mundo.